Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Mahigit 135 million pesos na halaga ng agricultural products ang nasira dahil sa pinagsamang epekto ng habagat, Bagyong Luis, Bagyong Maymay. Ayon yan sa Agriculture Department. Ayon sa DA, ito'y base pa lang sa initial na assessment na mga tanggapan nila. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at sa Western Visayas. Tinatayang nasa 4,516 hektarya ng agricultural area ang apektado. Kabilang narito ang tanim na bigas, mais, high-value crops, livestock, infrastructure, machines at iba pang equipment. Agad na nagpahatid ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Antipolo City sa delivery rider na nabagsakan ng puno at poste sa kasagsagan ng ulan sa Grand Heights, bahagi ng circumferential road ng Barangay San Roque, Antipolo, Rizal, linggo ng umaga. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Ginoong Relly Bernardo. Magandang hapon po, Maan Makapagal ng PRTV News. Kumusta na po ang inyong syudad? Magandang hapon po, Ma'am Maan, no? Sa ngayon po ay kalmado po yung ating kalangitan. No? Maulap pero wala naman pong ulan pa. No? Although ka-release lang po ng Pag-asa kanina, naka-orange heavy rainfall warning po kami. Sa kasagsagan na sir ng mga pag-ulan kahapon at kagabi, hanggang saan yung taas ng tubig na naranasan ng mga residente ng Antipolo? Opo. Ma'am, in terms of yung kasi ito ma'am, meron talaga kaming mga areas po like mga subdivisions po na ka-boundary po namin sa Cainta and Marikina. So mga natural catch basin po talaga sila. Yun po, yung talagang medyo mas mataas po yung baha nila. So meron po umaabot ng mga 1 meter, yun po. Pero yun po nga, so mga merong mga katuhod or sa bewang po sa mga bahay-bahay, no. Pero sa ngayon, ma'am, ano naman sila, subsided na. Meron lang po siguro kung may inaiwan na lang po na mga areas po na mga pockets na lang po na talagang doon po nag-stay po yung tubig. So hinihintay po natin na mag-subside din po yung other parts po yung mga dinadaluyan po nila. May mga residente po ba tayo na nasa mga evacuation center ngayon? Yes, sa ngayon ma'am, meron pa tayong naka-open na 3 sites from 3 barangays. Pero sa ngayon ma'am, actually pwede naman na silang pauwiin kasi maganda po yung panahon sa ngayon. Pero since nakataas po rin po tinaas po yung orange heavy rainfall warning, minabuti na lang po muna natin na wag po muna silang pauwiin. So taken care of naman po yung kanilang mga pangangailangan po doon sa evacuation centers. Oo, ay lumabas ang video, no? I think CCTV ba ito? Nung isang rider na sumilong lang sa isang sidewalk. At yun na nga, sa kasamaang palad ay natumba yung puno, pati na rin yung poste. Ano po ba yung kwento dito? Opo. Bali ma'am yun, kuha po yun ng CCTV po natin sa ating command center. So ayun nga po, base po sa video. Actually, akala nga rin po namin puno. So nung titingnan po namin, medyo malaking halaman po siya, parang bougainvillea po yun, na nung unti-unti po, dahil doon nga po nakita natin sumisilong po yung rider, pero unti-unti po tumumba siya. So kasama po sa pagtumba ng halaman, malaking halaman, kasama po ay 2 poste, isa pong telco, tsaka po isang electric post. So sa kasamaang palad nga po, sinubukan po nating madala sa ospital pero declared po dead on arrival po sa ospital. Ang sinasabi po ng doktor po natin ay yung severe blunt force secondary po dun sa pagtabon o pagbagsak po sa kanya ng mga nabanggit po. Oo, so in short, sir, nakuryente din siya? Wala pong ganong ma'am, nabanggit naman. Yung force po talaga ma'am, yung pong pagbagsak sa kanya, yung pong main po na nasa findings po. At nakatanggap na rin po ba ng tulong mula sa ating LGU, itong residente? Yes ma'am, opo. Sa side po ng Antipolo City, meron po kaming libreng funeral service.
nabigay na po yun. Actually, sa ngayon po, nasa morgue pa po siya sa hiling po ng pamilya. Dahil ang nais po nila, since gusto po nilang iuwi sa Catanduanes, no? Sasagutin naman po nung kumpanya, nung delivery rider, yung pong mga gastos po doon. Hinihintay lang ho yata nila po magkaroon po ng final po kung sino po yung magsa-service at kung magkano po yung abutin. Pero ni-assure naman po tayo ng kumpanya na sasagutin po nila lahat. Then DSWD will give assistance din daw po. Oo. Panghuli na lang, Ginoong Relly Bernardo, inyong maipapayo sa mga residente o panawagan? Opo, sa ngayon po talaga ang ating pong paalala lang talaga, ulit po na paalala sa ating mga kababayan na sa mga ganitong panahon po ay tayo po ay una mapagmatyag, no, sa mga sitwasyon natin, sa mga lugar-lugar po natin dahil hindi po natin alam, baka mamaya po sa halos isang linggo na rin po tayong inuulan, so malambot na po yung mga lupa, so tingnan po natin baka mamaya meron na mga pwede pong maging potential po na soil erosion or landslide. So kung meron man po, lumikas po sila agad at iparating po sa amin. Nakapost naman po yung mga hotlines po natin, 24/7 po ito, na pwede po nilang kontakin. Alright, maraming salamat Ginoong Relly Bernardo ng Antipolo Local Government Unit. Samantala, malungkot na ibinalita ng netizens ang nangyaring pagbaha sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Pampanga. Nila umabot na sa loob ng shrine sa Kabetikan, Bacolor, Pampanga ang baha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Sa mga larawan nakuha linggo ng gabi, makikita nga pinasok ng tubig ang loob ng simbahan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan mamayang alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.